Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kakilabot. Ang kwentong inyong maririnig ay kwento ni Tata Primo at ng magbabalot na si Flavio. Minabuti ko pong pagsamahin ng iisa ang kwento para pumapakinggan ng mga nagnanais, mapakinggan ng buo ang kwento. Umpisahan na po natin. Kalimitan nating naririnig ang sigaw ng magbabalot tuwing gabi. May eksakto silang oras ng pagdaan sa ating barangay, lalo na't marami na silang suki. Kalimitan silang nagtitinda sa mga syudad at mauunlad na pamayanan o mga barangay. At napakadalang mo silang makita sa mga liblib na baryo. Pero kakaiba si Flavio. Siya ang tipong magbabalot na maririnig mong sumisigaw pagsapit ng gabi sa mga liblib na baryo. Si Flavio ay isang simpleng magsasaka sa kanilang lugar. Meron siyang maganda at mabait na asawa at cute na anak na madalas sumasalubong sa tuwing siya ay dumadating ng bahay galing sa maghapong pagtratrabaho sa bukid. Sa kabila ng payak nilang pamumuhay ay masaya naman sila. Ngunit isang pangyayari ang biglang magpapabago sa buhay ni Flavio. Kapistahan noon sa kanilang bayan. Kaya tanghali pa lang ay umuwi na si Flavio sa bahay upang maaga siyang makapagpahinga. May pangako kasi siya sa kanyang mag-ina na pupunta sila sa bayan upang makipiesta. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, nag-umpisa na silang gumayak patungo sa bayan. Habang sila ay naglalakad, nakakasabay din nila sa daan ang ibang pamilya na patungo din sa bayan upang makisaya sa piyesta. Takip silim na nang makarating sila at ang kasiyahan sa plaza ay nagsisimula na. Ang mga palaro ay puno na agad ng mga tao. Una nilang pinilahan ang nag-iisang tsubibo sa piyesta. Gustong-gusto kasing sumakay ng kanilang anak. Siguruhin mo lang na hindi ka matatakot, anak, dahil oras na umikot na ang tsubibo ay pahirapan na nating mapakiusapan na ihinto ang pag-ikot niyan, sabi ni Flavio sa anak. Opo tay, sisiw lang po sa akin yan. Kahit po bilisan pa nila ang ikot. Matapang naman na sagot sa kanya ng bata. Matapos makabili ng tiket ay sumakay na sila. Nung una, mabagal pa ang ikot ng tsubibo, kaya nagagawa pa ng bata ang tumingin sa kabuuan ng plaza. Tuwang-tuwa itong nakikita ang mga ilaw at napakaraming tao sa ibaba. Ngunit nang magsimula ng bumilis ang pag-ikot ng tsubibo at sa tuwing bumababa ang pag-ikot nito, ay napapadiin na ang paghawak ng kanilang anak sa kanilang mga kamay. Hindi na rin ito magawang pagmasdan ang kanina ay pinapanood na mga ilaw at tao. Nang matapos at sila ay makababa na, doon naman biglang nasuka ang bata. Oh, ano? Isa pang round? Pagbibiro ni Flavio. Ngunit todo tanggi na noon ang kanyang anak. Nagkatawanan ang mag-asawa. Nang okay na ang bata, ay sinimulan naman nilang umikot at maglaro sa iba't ibang palaro sa piyesta. Bandang alas 9 ng gabi, nang maisipan na nilang umuwi. Pansin na nilang antok na ang kanilang anak, kaya kinarga na ito ni Flavio. Bago umuwi ay bumili pa sila ng bibingka. Paborito kasi iyon ng asawa ni Flavio. Habang sila ay naglalakad, napatingala si Flavio sa langit. Nakita niya ang bahagyang pagtakip ng itim na ulap sa buwan. Bilisan na natin ang maglakad at mukhang uulan. Hindi pa naman tayo nakapagdala ng payong, sabi ni Flavio sa kanyang asawa. Binabaybay nila noon ang parting makahoy na lugar papasok sa kanilang baryo nang bigla na lamang lumabas mula sa masukal na damuhan sa gilid ng kalsada ang 3 asong may kalakihan at kumikislap ang mga mata sa dilim. Alam agad ni Flavio na nasa panganib sila ng mga sandaling iyon.
Napahinto sila sa paglalakad at napayakap sa kanya ang asawa. Flavio, mga aswang! Nanginginig na wika ng asawa ni Flavio. Shhh! Huwag kang maingay. Kunin mo si JR para makakilos ako ng maayos at magtago ka sa aking likuran. Pasimpleng iginala ni Flavio ang paningin sa paligid. Naghahanap siya ng maaaring gawing sandata upang labanan ang mga asong dahan-dahan nang humahakbang palapit sa kanila. Maswerte naman siyang nakakita agad ng isang putol na kawayan. May katabaan iyon at isang dipa ang haba. Mabilis dinampot ni Flavio ang kahoy at naghanda ng pagdepensa. Habang ang tatlong aso ay naglalaway na lumalapit sa kanila. Unti-unti namang nagbabago ang kaanyuhan ng mga ito. Ang kanilang mga katawan ay naging tulad sa tao, ngunit malalaki at matatangkad. Maitim ang kanilang balat at ang kanilang mga ulo ay nanatiling sa aso pa rin. Nang mga sandaling iyon ay hindi na napigilan ng asawa ni Flavio ang mapasigaw. At sa pag-alingaw-ngaw ng boses nito sa napakatahimik na gabi ay ang simula ng pag-atake ng tatlong nilalang. Humigpit ang hawak ni Flavio sa kawayan. At sa paglundag ng isa sa mga nilalang ay sinalubong niya iyon ng malakas na paghampas. Ang hawak niyang kawayan ay tumama sa nguso ng nilalang. Dahilan upang ito ay bahagyang tumalsik at hilong bumagsak sa lupa. Habang ang dalawa naman sa mga nilalang ay bahagyang nag-aalinlangan sa pagsugod. Habang bumabangon ang nahampas na nilalang, ay nagsimula namang maghiwalay ang dalawa. Pumuwesto ang mga ito sa magkabilang gilid. Nang tuluyan ng nakatayo ang isa, ay sabay-sabay na nilang dinaluhong si Flavio. Takbo na! Iligtas niyo ang inyong mga sarili! Sigaw ni Flavio sa kanyang asawa. Sa sinabing iyon ni Flavio, ay napatingin sa kanyang mag-ina ang dalawa sa mga nilalang. Sa isang iglap ay dinaluhong ng mga ito ang nooy hindi na nakatakbong mag-ina ni Flavio. Isang malakas na sigaw ang muling bumasag sa tahimik na gabi. Kasabay ng pag-alingaw-ngaw ng sigaw at angil ay siya namang pagbuhos ng ulan. Mga walang hiya kayo! Pagbabayaran niyo sa akin ang ginawa niyong ito! Galit na wika ni Flavio at isang malakas na paghampas muli sa aswang ang kanyang ginawa. Ngunit sa pagkakataong ito ay bigo na siyang mapatamaan iyon dahil mabilis na ang pag-iwas ng nilalang. Gumanti ang aswang. Nagpakawala din ng malakas na pagsuntok ang aswang bilang pagganti nito kay Flavio. Lumapat ang malabutong kamao ng nilalang sa panga ni Flavio. Nakaramdam siya ng sobrang pagkahilo at dahan-dahan na siyang natumba. Habang bumabagsak si Flavio, ay nakita pa niyang pinagpiepestahan na ng tatlong nilalang ang kanyang mag-ina. Nang tuluyan na siyang bumagsak sa lupa, nagawa pa niyang itaas ang kanyang kanang kamay na tila aabutin ang kanyang mag-inang wala ng buhay. Dilat ang kanilang mga matang nakatingin sa kanya. Bago pa tuluyang mawalan ng malay si Flavio, ay nakarinig siya ng napakaraming boses ang nagsisigawan. Dinig din niya ang mga dumadagundong na mga yabag sa lupa. Hanggang sa magdilim na ang kanyang paningin at tuluyan na siyang mawalan ng kamalayan. Nang magkamalay si Flavio, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Bahagya siyang nasilaw sa liwanag ng paligid. Hanggang sa maaninag niya ang pamilyar na bubungan ng bahay. Agad siyang tumayo mula sa pagkakahiga, ngunit muli din siyang bumagsak sa papag. Napangiwi ang kanyang muka dahil sa naramdamang pagkirot ng kanyang mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan.
Huwag mo munang pwersahin ang sarili mo. Masyadong malubha ang natamo mong pinsala sa buong katawan. Wika noon ng isang lalaking kanayon na nagbabantay kay Flavio. Nasaan ako? At nasaan ang mag-ina ko? Narito ka sa inyong tahanan. Mabuti na lamang at pauwi na kami ng mga sandaling iyon. At nakita namin ang pagsalakay sa inyo ng aswang. Nagawa naming maitaboy ang mga nilalang. Subalit sa inyong tatlo, ikaw lang ang nakaligtas. Huwag mong sabihin. Oo, Flavio. Ikaw lang ang nakaligtas ng gabing salakayin kayo ng mga aswang. Hindi totoo yan. Buhay pa ang mag-ina ko. Pinilit ni Flavio ang tumayo. Pinipigilan siya ng lalaki, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Sa paglabas niya ng silid ay bumungad sa kanya ang 2 ataol habang pinaglalamayan ng mga tao. Mabilis niyang nilapitan ang mga kabaong at kanya iyong niyakap. Sabay ang malakas na paghagulgol ng iyak. Labis namang awa ang nararamdaman ng mga kabaryong nakasaksi sa pagdadalamhati ni Flavio. Makalipas lang ang ilang araw, ay inihatid na sa huling hantungan ang mag-ina ni Flavio. Matapos makapag-uwian ang mga nakilibing, ay mag-isa na lamang siyang naiwan sa harap ng puntod ng kanyang mag-ina. Panay pa rin ang pagtulo ng kanyang luha. Isang pangako ang kanyang binitiwan. Pangako ng paghihiganti sa mga nilalang na pumaslang sa mga ito. Madilim na ang paligid, ngunit nasa sementeryo pa rin si Flavio. Halos hindi niya maiwan ang puntod ng asawa at anak. Habang lumilipas ang oras, ay unti-unting nagliliwanag ang paligid. Dahil sa liwanag na ibinibigay ng bilog na buwan. Hindi nagtagal ay nakarinig siya ng huni ng isang ibong panggabi. Napatingala sa langit si Flavio. Hindi nga siya nagkamali at nakita niyang lumilipad sa himpapawid ang isang tiktik. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao at tiinbagang siyang nakatitig sa ibong iyon. Alam ni Flavio na nagbibigay iyon ng babala sa paparating na aswang. Kinutuban si Flavio at iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Nakita niyang tanging ang mag-ina niya ang bagong libing ng araw na iyon sa sementeryo. Kung tama ang hinala ko, ay humanda kang nilalang ka. Wika ni Flavio sa kanyang isip. Isang batong mas malaki sa kanyang kamao. Ang kanyang nakitang nakakalat malapit sa puntod ng kanyang mag-ina. Mabilis niya iyong dinampot at nagkubli sa isang punong malapit lang sa kanyang kinaroroonan. Maingat siyang nagmatsyag hanggang sa makakita siya ng isang maitim na figurang gumagapang sa lupa. Sumisinghot-singhot yun habang naglalabas-masok ang mahaba nitong dila. Animoy bayawak na gutom na nakakaamoy ng mabangong pagkain. Nagngingit-ngit si Flavio, ngunit pinanatili niyang maging kampante at hinintay ang gagawing aksyon ng nilalang. Kitang-kita ni Flavio na bumilis ang paggapang ng maitim na nilalang patungo mismo sa puntod ng kanyang mag-ina. Nagpalinga-linga sa paligid ang nilalang nang walang makitang ibang presensya sa loob ng sementeryo. Ay inumpisahan na nito ang maghukay gamit ang mahahaba at matitigas nitong kuko. Hindi naman na nag-aksaya ng panahon si Flavio. Agad na siyang tumakbo at nilundag ang nilalang. Sa pagbagsak ni Flavio sa ibabaw ng aswang, ay malakas niyang ipinukpok sa ulo ng aswang ang hawak niyang bato. Mula sa ulo ng balbal ay umagos ang maitim nitong dugo sa kanyang muka. Hilo itong napatihaya. Mga walang hiya kayong nilalang. Pinatay niyo ang mag-ina ko. Gigil na sabi ni Flavio. Sandali lang, lalaki. Wala akong kinalaman sa pagkamatay nila. Hindi ako ang pumatay sa mag-ina mo. Nagkakamali ka. Hindi man ikaw ang pumatay,
Ngunit kauri mo pa rin ang pumatay sa kanila. Ngayon, anong gagawin mo sa bangkay nila? Kakainin mo? Bababuyin mo? Hayop ka? Papatayin kita! Sa labis na panggigigil, ay sunod-sunod na inihampas ni Flavio ang bato sa nilalang hanggang sa ikamatay ng aswang na balbal. Matapos niyang mapaslang ang balbal, ay muling umiyak si Flavio habang nakadapa sa ibabaw ng puntod. Iho, gumising ka. Sa pagmulat ng mga mata ni Flavio, ay nakita niya ang isang estrangherong matanda na noon ay niyuyugyug siya sa balikat. Bakit dito ka natulog? Wala ka bang bahay? Pagtatanong ng matandang, may kadungisan ang katawan. Tumayo agad si Flavio at nilingon ang lugar kung saan niya napatay ang balbal. Ngunit wala na ang katawan ng halimaw at tanging abo na lamang ang naroroon. Napatingin din siya sa kanyang damit na noon ay namantsahan ng natuyong itim at mabahong likido. Hindi na siya nagpaalam sa matanda. Nagmamadali na siyang umalis sa sementeryo. Habang papalayo si Flavio, ay nakangiting nakatitig sa kanya ang matanda. Pagdating niya ng bahay, ay agad na siyang naligo at nagbihis. Saglit siyang naupo sa sala ng kanilang bahay. Nataglay ang pangungulila. Tumayo siya at tinungo ang silid at mula sa itaas ng kanilang aparador ay kinuha niya ang alkansyang gawa sa kawayan. Matagal niya iyong pinagmasdan. Ang mga luha niya ay muling dumaloy sa kanyang muka. Nagbalik sa kanyang alaala ang panahong kasama niyang naghuhulog ng barya ang kanyang mag-ina. Tay, pag napuno po ito, anong gagawin natin sa pera? Siyempre, hindi natin ito agad bubuksan. Siyempre anak, ilalaan namin ito sa pag-aaral mo. Di ba't gusto mong maging doktor? Opo. Ito ang gagamitin natin para makapag-aral ka ng doktor. Dapat pala itay, gumawa pa tayo ng maraming ipunan ng pera. Muling napahagulgol si Flavio sa alaalang iyon. Mabilis na siyang nagtungo sa kusina at kinuha ang itak. At isang malakas na pagtaga sa alkansya ang kanyang ginawa. Matapos maipon ang lamang pera, ay nagtungo siya sa tindahan at bumili ng alak. Naging lasinggero si Flavio. Hindi rin siya nakikihalubilo sa mga dati niyang kakilala. Madalas siyang mag-isa sa kanilang bahay at tanging bote lamang ng alak ang madalas nitong kasama sa araw-araw. Napabayaan niya ang sarili. Ang dati niyang matipunong pangangatawan ay bumagsak na. Ang malinis niyang muka ay tinubuan ng malagong bigote at balbas. Madalas ding marinig ng kanyang kapitbahay ang pagwawala ni Flavio tuwing lasing na ito. Malalakas na kalabugan mula sa sinusuntok nitong dingding ang nagpapagulat sa mga batang noon ay nakahanda ng matulog. Ang ibang kapitbahay ay halos maubos na ang pasensya sa kanya. Ngunit takot naman silang sitahin si Flavio dahil ayaw nilang madamay sa problema nito. Alam nilang sa oras na may makaaway ang lalaki ay nakahanda na itong pumatay at mamatay. Isang araw ay naisipan ni Flavio ang magpunta sa sementeryo. Bibisitahin niya ang kanyang mag-ina. Bitbit ang isang boteng bilog na tinutungga niya habang naglalakad sa kalsada. Nang makarating siya sa puntod ng asawa at anak, ay naupo siya sa tabi ng puntod. Salita siya ng salita kahit wala ng katuturan ang kanyang pinagsasasabi. Hindi nagtagal ay muling nagpakita ang estrangherong matanda. Marungis pa rin ito at tila hindi pa rin nagpapalit ng damit. Magandang hapon sa iyo, iho. Pagbati sa kanya ng matanda, napatingin si Flavio sa nagsalitang matanda. Ano hong maganda sa hapon? Tatang? Sa palagay mo ba,
ang bawat araw na dumarating sa aking buhay ay gaganda pa. At bakit naman hindi? Ikaw lang ang nag-aakalang wala nang maganda sa iyong buhay. Gaganda ang aking buhay kung mabubuhay muli ang aking mag-ina. Sila ang buhay ko at sila lang ang magpapasaya sa akin. Sa ginagawa mong yan sa sarili mo, sa palagay mo ba ay masaya silang nakikita ka kung saan man sila naroon ngayon? Hoy tanda, kung narito ka para manermon, maaari bang umalis ka na bago pa ako mapikon sa'yo at masaktan kita? Natawa ang matanda sa sinabi ni Flavio. Abat, buwisit na to at nang aasar ka yata. Mas magiging masaya ang mag-ina mo kung mabibigyan mo ng katarungan ang pagkamatay nila. Hindi yung nakikita nilang pinahihirapan mo ang iyong sarili at pinababayaan lang maibigay ang hustisyang nararapat mong ibigay sa kanila. Hindi umimik si Flavio. Napatitig ito sa matanda, sabay pumihit sa pagkakaupo at tinalikuran ang estrangherong kaharap. Mabuti pa tatang, umalis na kayo. Gusto kong mapag-isa. Hindi ko kailangan ang mga payo nyo. Higit sa payo ang kaya kong ibigay sa iyo, Flavio. Kaya kong ipagkaloob sa iyo ang hustisya at katarungan sa iyong mag-ina. Napalingon si Flavio sa matanda. Anong ibig niyong sabihin? Natatawang tumayo ang matanda at marahan ng naglakad palayo. Ibalik mo ang dating Flavio at ipagkakaloob ko sa iyo ang pangarap mo. Sandali lang, tatang. Ha? Saan na nagpunta ang matandang yun? Bakit bigla na lamang siyang nawala? Hay, baka lasing lang ako. Kaya akala ko may kausap akong gurang. Bahala ka sa buhay mo. Diretso nang itinungga ni Flavio ang nasa kalahati pang laman ng bote. Maya-maya ay kasama na niyang bumagsak sa lupa ang hawak niyang basyo ng bote ng alak. Pagsapit ng kinabukasan ay nagising si Flavio. Napahawak ito sa pumipintig niyang ulo. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay napansin niyang nasa bahay na siya. Ay, paano ako nakauwi? Ang alam ko sa sementeryo ako nakatulog kagabi. Bulong noon ni Flavio. Nang bigla siyang makarinig ng mga kaluskos sa kusina, parang may taong gumagawa doon. Kahit pumipintig pa ang kanyang sentido, dahil sa epekto ng kalasingan kagabi, ay pinilit niyang makatayo at marahang pinuntahan ang kusina. Nakita niyang naghahanda ng pagkain ang matandang nakausap niya sa sementeryo. Bakit kayo narito? Sino ang nagbigay sa inyo ng permiso para galawin ang mga yan? Mataas na boses ni Flavio. Imbis magpasalamat ka, ganyan ay bubungad mo. Yan ba ang dating Flavio? O nagtatago ka lang sa isang katauhan upang pagtakpan ang kahinaan mo? Hoy tatang, maaari bang umalis na kayo? Tama ng pagkukunwari. Halika na at mag-almusal tayo. Ba't talagang matigas ang ulo ng matandang to? Gusto mo talagang masampulan, ha? Nilapitan ni Flavio ang matanda at tinutuon nitong sinuntok ang matanda. Ngunit laking gulat ni Flavio nang pigilan ng madungis na matanda ang suntok niyang iyon. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamao at naramdaman niya ang pagpiga sa kanyang kamay. Upo at kumain o gusto mong baliin ko ang kamay mo? Teka lang tatang, masakit eh. Bitiwan niyo muna ang kamay ko at ang sakit ng ginagawa niyong pagpiga. Bakit para hinawakan ko lang ang kamao mo ha? Oh siya, umupo ka na't kumain tayo. Ako'y gutom na dahil ilang araw na akong hindi kumakain ng maayos. Sino ho ba kayo? At bakit ba lagi kayong nakasunod sa akin? Hindi naman kita kilala. Hindi mo ako kilala, pero ako kilala kita. At alam ko ang nangyari sa buhay mo. Ako nga pala si Primo. Bahala ka na kung bibigyan mo ng galang ang pagtawag sa akin. Eto,
Humigop ka ng mainit na kaping bigas. Mainam yan sa tiyan at sakit ng ulo. Kinuha ni Flavio ang iniabot na kape ni Mang Primo. Habang humihigop siya, ay panakaw niyang tinitignan ang matanda na sa mga sandaling iyon ay panay ang subo ng kanin at pinaparisan nito ng nilagang talbos ng kamote. Huwag mo akong panoorin kumain. Kumain ka na rin. Huwag ka nang mahiya sa akin at bahay mo ito. Nag-umpisa na ring sumubo si Flavio. Pero sa kanyang mga mata ay hindi niya mapigilang hindi tignan ang matandang akala mo ay matagal na niyang kakilala. Kailan ka gigising, Flavio? Kailan mo bibigyang hustisya ang pagkamatay ng iyong mag-ina? Habang nagpapakalunod ka sa alak at sinisira ang iyong sarili, ang mga salarin ay nagpapakasaya sa pagsira pa ng maraming pamilya. Humarap ka sa salamin at kilalanin mo ang iyong sarili. Yan ay kung kakilala mo pa si Flavio. Wala na hong saysay ang buhay ko, Mang Primo. Para saan pang mabubuhay ako sa mundong ito kung hindi ko rin lang kapiling ang mga taong nagbibigay saya at kulay sa aking mundo? Hindi mo ba naiisip kung bakit ka binigyan ng Panginoon ng pagkakataong mabuhay? Nakalimutan mo na ba ang sumpa mo sa harap ng puntod ng iyong mag-ina? Ang lahat ng tao dito sa mundo ay may kabuluhan sa Panginoon, Flavio. Binigyan ka ng isang pagkakataon dahil may misyon kang dapat gampanan. Igala mo ang paningin mo sa paligid. Talasan mo ang iyong pandinig. Marami ka nang hindi alam sa nayong iyong sinilangan, Flavio. Hindi nakaimik si Flavio. Nakatitig lamang ito kay Mang Primo. Matapos ang kanilang almusal, ay nagpaalam na ang matanda. Nang wala na si Mang Primo, ay pumasok ng silid si Flavio. Humarap siya sa salamin ng aparador. Nakita niya ang kanyang sarili. Habang pinagmamasdan niya ang sarili sa salamin, ay maraming alaala ang muling nagbalik sa kanyang isip. Mga alaala ng masasayang kahapon at tagubilin ng yumaong asawa. Napaupo si Flavio sa sahig at napahagulgol na naman ito. Patawad, mahal ko. Patawad, Junior. Babawi ako at tutuparin ko ang pangako ko. Pagsikat ng haring araw kinabukasan, ay laking pagtataka ng mga tao nang makita si Flavio. Bagong ahit at maayos ang damit. Wala din itong hawak na bote ng alak habang naglalakad patungo sa barberya ni Mang Juan. Ano, Flavio? Napasyal ka, iho. Ano, babawasan na ba natin ang buhok mo? Oho, Mang Juan. Makati na ang anit ko. Kailangan na nating bawasan ang buhok. Dating gupit ho. Habang ginugupitan si Flavio, ay may ilang matandang nagdatingan. Ang iba ay magpapagupit din at ang ilan ay tatambay at maglalaro ng dama. Ang barberyahang iyon ni Mang Juan, ang paboritong tambayan ng mga kalalakihang may edad na. Nang magsimulang maglaro ng dama ang matatanda, ay nagsimula na rin ang kwentuhan ng mga ito patungkol sa kaganapan sa kanilang baryo. Ayon sa mga matatanda, ay may nabiktima na naman ang aswang na gumagala sa kanilang lugar. Isa na namang buntis ang binawian ng buhay at isang sanggol na naman ang hindi na pinalad masilayan ang kagandahan ng mundo. Ay nako, sana naman ay may maligaw na mananabas dito sa ating baryo para masugpo na ang kawalanghiyaan ng mga halimaw na nabubuhay sa kadiliman. Sabat ni Mang Juan. Sana nga, Juan, ay magkatotoo ang sinabi mong yan. Kaso mukhang suntok sa buwan na may mananabas na maligaw dito. Minsan nga ay napapaisip na akong iwan itong ating baryo at magtungo na lang sa lugar na hindi dinadalaw ng aswang. At saang lugar naman ang sinasabi mo? Ang aswang ay mga gala. Kahit saang lugar, naroon ang mga yan. Kaya kahit umalis ka dito sa lugar natin, hindi mo masasabing ligtas ka. Walang imik na pinapakinggan ni Flavio
ang usapan ng matatanda, hindi siya nagbigay ng kahit anong komento. Matapos siyang magupitan ay dumiretso ito sa sementeryo. Lumuhod siya sa harap ng puntod ng asawa at anak, sabay ang paghingi niya ng tawad sa maling nagawa niya sa sarili. Ipinapangako ko sa inyo, simula ngayong araw na ito ay magbabago na ako at ibabalik ang dating Flavio na minahal nyo. Tutuparin ko ang aking pangakong paghihiganti. Palabas na si Flavio sa sementeryo nang makasalubong niya si Mang Primo. Aba, ikaw ba yan, Flavio? Mukhang tao ka na ngayon. Pagbibiro ng matanda. Naisip ko ang mga sinabi niyo sa akin, Mang Primo. Tama naman kayo. Sa ginagawa kong pagsira sa aking sarili, ay mawawalan lang ng saysay ang kamatayan ng aking mag-ina. Ang kailangan ko ay buuin ang aking sarili upang maipaghiganti ang kanilang sinapit sa kamay ng mga nilalang ng kadiliman. Tama. Yan ang dapat ay noon mo pa ginawa, iho. Pero hindi pa huli ang lahat. Ang pagsisimula mo ay simula ng muling katahimikan ng bawat baryo. Siya nga ho pala. Wala ba kayong tirahan? At pansin ko ay hindi yata kayo nagpapalit man lang ng damit. Medyo kasi... Huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo. At baka mabatukan lang kita. Alam ko na ang tinutukoy mo. Mabuti pa'y isama mo ako sa inyo at pakainin mo man lang. Mahapdi na ang tiyan ko. Tara ho, wala namang problema sa akin yan. Habang kumakain ang dalawa, ay nagtanong ang matandang Primo. Handa ka na bang ipaghiganti ang mag-ina mo? Tinatanong pa ba yan, Mang Primo? Susundin ko ba ang sinabi nyo kung hindi ako handa? Pwes, ibibigay ko sa iyo ang aking medalyon. Malaki ang maitutulong nito sa iyo. Anong tulong ang maibibigay sa akin ng kwintas na yan, Mang Primo? Para labanan ang mga nilalang ng dilim. Ang kailangan ko ay makahanap ng baril para panlaban sa mga aswang. Flavio, huwag mong mamaliitin ang medalyong ito. Higit pa sa baril ang kayang ibigay nito sa iyo, iho. Sasabihin ko sa iyo, isa akong manlalakbay na mananabas ng aswang. Ngunit dumating na sa akin ang panahon ng pagkalaos. Bagamat kaya ko pa namang lumaban, pero hindi na ako tulad ng dati. Isa pa, gusto ko na ring magpahinga. Sa edad kong 120. Ano ho? 120 taon na kayo? Oo, pero teka, patapusin mo muna ako sa sasabihin ko. Ano ka ba? Pasensya na kayo. Nabigla lang ako sa sinabi niyong edad niyo. Yun nga, sa edad kong 120 ay kailangan ko na ring magpahinga at iwan ang mundong ito. Ngayong ikaw ang pinili ng medalyon na kanyang gagabayan at magpapatuloy na susugpo sa mga kampon ng dilim, ay ipapasa ko na sa iyo ang makapangyarihang medalyon. Alagaan mo ito dahil galing pa yan sa aming ninuno at ikaw lang ang kauna-unahang magmamana nito na hindi namin kadugo. Ano hong kapangyarihan meron ang inyong medalyon, Mang Primo? At paano ko yan magagamit upang masugpo ang mga aswang? Malaki ang maibibigay nitong proteksyon sa iyo, Flavio. Madaling maghilom ang iyong sugat. Magkakaroon ka ng kakaibang lakas ng katawan, talas ng pakiramdam, at magagawa mong tumalon ng mataas at makatakbo ng mabilis. Pero binabalaan kita, gagamitin mo lang ito sa kabutihan, dahil oras na gamitin mo ito sa kasamaan ay mawawalan ng bisa ang kapangyarihang taglay ng medalyon. Makakaasa po kayo, Mang Primo. Ipinagkaloob ni Mang Primo kay Flavio ang medalyon. Nang maipasa ito ay biglang nagbago ang kanyang itsura. Mas tumanda pa ito at nanghina. Nag-alala naman si Flavio. Nais niyang ibalik ang medalyon sa matanda, ngunit tumanggi na ito. Para kay Mang Primo,
ay nais na niyang magpahinga. Kinabukasan sa paggising ni Flavio ay hindi na niya nakita ang matanda. Naghanda si Flavio upang simulan ang kanyang paghihiganti. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila bigo na siyang makasagupa ang mga aswang sa kanilang lugar dahil bigla na lamang nahinto ang pananalakay ng mga nilalang sa kanilang baryo. Isang paraan ang naisip ni Flavio, ang magpanggap na magbabalot at dayuhin ang mga baryo upang makakalap ng balita kung saang lugar namiminsala ang mga aswang. Balut! Balut kayo riyan! Balut! Sigaw ni Flavio habang naglalakad sa madilim na lansangan ng isang baryo. Mula sa kanyang braso ay nakasabit ang isang basket na naglalaman ng panindang balut. Tahimik na noon ang paligid. Tanging mga asong nasa kalsada na lamang ang sumasabay sa kanyang boses. Tuwing sisigaw siya ng balut, ay siya namang pagtahol ng mga aso. Nang mapatapat siya sa isang bahay, ay isang babaeng buntis ang nagmamadaling lumabas at bumili sa kanya ng 5 pirasong balut. Matapos makuha at mabayaran ang binili, ay nagpasalamat ang babae at nagmamadali na ring pumasok ng bahay. Hindi agad umalis si Flavio sa kanyang kinatatayuan. Kahit pa nakita niyang nakapasok na ang babae sa loob ng bahay. Nanatili siyang nakatayo at nakatingala sa bubungan ng bahay na iyon ng ginang. Pinagmamasdan ang isang nilalang na kasalukuyang nakadapa sa pawid na bubungan. Matagal na nagkatitigan ang dalawa, tila nagkakasubukan ng kanilang tapang sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Maya-maya lang ay dahan-dahan nang gumapang paatras ang nilalang, habang si Flavio naman ay mabilis nang kumilos. Tumalon siya ng malakas at pag-apak niya sa bakod na gawa sa kawayan ay muli na naman siyang tumalon patungo sa ibabaw ng bubungan. Doon ay inabutan pa niya ang nilalang na nagkukubli lamang sa pinakagitna ng bubungan. Akala mo mauutakan mo ko? Hindi ako ganun kadaling malinlang. Wika ni Flavio sa aswang na noon ay nanlalaki ang mga mapupulang mata dahil sa pagkabigla. Isang mabilis at malakas na pagsipa sa aswang ang ginawa ni Flavio. Tumilapon ang nilalang at nahulog sa lupa. Agad namang tumalon pababa si Flavio. Sabay na napalingon si Flavio at ang aswang nang biglang bumukas ang bintana ng bahay at dumungaw ang isang lalaki. Sisigawan sana nito ang mga gumagawa ng ingay sa paligid, ngunit bigla rin nitong isinara ang bintana nang makita ang nakakatakot na itsura ng aswang. Sa loob ng bahay ay malakas nang sumisigaw ang lalaki na noon ay nanghihingi ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. Ang aswang ay mabilis nang tumakbo palayo. Hinabol ito ni Flavio hanggang sa makarating sila sa madawag na kabukiran. Sa gitna ng palayan ay inabutan ni Flavio ang aswang. Nagsimulang magpambuno ang dalawa. Nagpapalitan sila ng malalakas na suntok. Nakatsyempo si Flavio at isang suntok ang tumama sa dibdib ng aswang. Bahagya itong napaatras at napahawak sa tinamaang dibdib. Muling umatake si Flavio at muli silang nagpalitan ng suntok. Nagawa namang makalmot ng nilalang si Flavio sa kanyang balikat. Sandaling nakaramdam si Flavio ng kirot sa natamong sugat, ngunit mabilis ding naghilom ang sugat niyang iyon. Hindi naman makapaniwala ang nilalang sa kakaibang kakayahan ng katunggali. Mabilis itong nagbago ng anyo. Mula sa ordinaryong itsura ng pagkaaswang nito, ay lumaki ang kanyang pangangatawan. Mas humaba ang mga paa at braso hanggang maging isang taong lobo. Ang imaheng iyon ng nilalang ay nagpabalik sa alaala ni Flavio. Ang gabing harangin sila ng 3 aswang at patayin ang kanyang pinakamamahal na asawa at anak.
Humigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao. Ang mga ugat sa kanyang katawan ay nag-umbukan. Ikaw ang isa sa halimaw na pumatay sa mag-ina ko. Pagbabayaran mo ngayon ang ginawa niyong pagpatay sa kanila. Sa dami ng aking nabiktima, ay hindi ko na maalala ang sinasabi mo. Isa pa, wala akong pakialam kung nabiktima ko man ang mag-ina mo. Mahalaga sa akin ay malamanan ang sikmura ko at makainom ng sariwang dugo ng tao na siyang nagbibigay lakas sa aming mga aswang. Wala na akong panahon para ipaalala sa iyo ang nakaraan. Ang mahalaga sa akin ngayon ay makapaghiganti sa sinapit ng aking mag-ina. Umatake si Flavio na sinalubong naman ng taong lobo. Ang bawat suntok na kanilang pinapakawalan ay sadyang malalakas. Ang kanilang pagkilos ay sobrang bilis. Walang tigil ang palitan nila ng mga suntok at kalmot. Makalipas ang ilang sandali ay nagsimula ng makaramdam ng pagod ang nilalang at bahagya ng nagbagal ang kilos nito. Ang pagkakataong iyon ay hindi na pinalampas ni Flavio. Tila isang galit na torong sinugod ni Flavio ang nilalang. Ang bawat suntok niya ay hindi na magawang iwasan ng aswang. Hanggang sa sumuko na ito at magmakaawa para sa kanyang buhay. Bibigyan kita ng pagkakataon kung sasabihin mo sa akin ang kinaroroonan ng iba mo pang kasama. Pagtatanong ni Flavio habang nakasabunot ang isa niyang kamay sa buhok ng aswang at nakaamba naman ng suntok ang isa niyang kamao. Ang magkasunod na baryo, mula dito doon mo sila matatagpuan. Ngumiti si Flavio nang makuha ang gusto niyang kasagutan. Pasensya ka na dahil ang kasalanan mong ginawa sa akin ay walang kapatawaran. Pero sabi mo, Wala nang nagawa ang nilalang sa sunod-sunod at malalakas na suntok ni Flavio na dumurog sa kanyang bungo. Iniwan ni Flavio sa gitna ng bukid ang wala ng buhay na taong lobo. Bumalik siya ng baryo upang kunin ang iniwan niyang basket ng balot. Sa kanyang pagdating sa kanayunan ay inabutan niyang nagkakagulo ang mga tao. Mabuti na lamang at malayo ang mga ito sa lugar ng kanyang basket. Maingat siyang naglakad at nang marating niya ang kinaroroonan ng basket ay agad niya iyong dinampot at mabilis na siyang naglakad palabas ng baryo. Dahil may kalayuan pa ang susunod na nayon, ay pinalipas na lang ni Flavio ang magdamag sa ilalim ng isang puno sa gitna ng kabukiran at kinabukasan na lamang ituloy ang paglalakbay. Kinabukasan, muli siyang nagpatuloy sa paglalakad. Tanghali nang marating niya ang sumunod na baryo. Isang bagay ang napansin ni Flavio sa paligid. Napakatahimik ng nayon. Walang ni isang tao ang nasa kalsada. Walang batang naglalaro o mga alagang aso na pangkaraniwang makikita sa gilid ng mga daan o bakod. Merong hindi tama sa lugar na ito, bulong ni Flavio sa sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang madaanan ang isang bukas na tindahan. Nakita niyang may mga bilao sa harap ng tindahan. Lumapit siya at tinignan ang mga paninda. May mga kakaning laman ang bawat bilao. Nagtanong si Flavio kung magkano ang tinda sa kakanin. Matapos masagot ng tindero ay bumili siya. Napakatahimik naman ng lugar niyo, pare. Pagtatanong ni Flavio. Bago ka lang ba dito? Oo, nagtitinda ako ng balot. Nagpalingalinga sa paligid ang lalaki. Nang walang makitang tao maliban kay Flavio, ay nagwika ito. Takot kaming magtagal sa labas ng aming tahanan. Hindi maganda ang nangyayari sa aming lugar. Marami nang nawawalang taga rito. At ang sabi ng matatanda ay aswang ang may kagagawan. Nakita niyo na ba ang mga aswang? Wala pang nakakakita ni isa. Pero tuwing gabi
may ilang kalalakihang madalas gumagala at madalas din kaming makarinig ng mga nakakakilabot na alulong nang hindi namin mawaring uri ng nilalang. Kaya kung ako sa'yo, habang may panahon pa, ay umalis ka na sa baryong ito at sa ibang lugar ka na lamang magtinda kung nais mo pang mabuhay. Nagpaalam na si Flavio sa kausap. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang madaanan niya ang isang bakanting lote at may nakatirik na sirang kubo. Pansamantalang nagpahinga si Flavio. Sa sirang kubo na niya hinintay ang pagsapit ng dilim. Dahil sa pagod, ay hindi niya namalayang siya ay nakaidlip. Nagising na lamang siya sa isang napakalakas na alulong ng tila napakalaking aso. Napabalingkwas siya ng bangon. Gabi na pala. Hindi ko namalayang nakaidlip ako. Mabuti na rin to para may lakas ako. Kung halimbawang may makasagupa akong aswang, bulong niya sa sarili. Dahil madilim na ang paligid, ay nag-umpisa na siyang magtinda. Ngunit walang naglalakas ng loob. Dumungaw man lang sa kanilang mga bintana. Ang mga tao ay nananatiling tahimik sa loob ng kanilang mga bahay. Hindi nagtagal ay may nakasalubong siyang 3 kalalakihan. Tila lasing ang mga ito dahil sa pasuray-suray nilang paglalakad. Nagpatuloy lamang si Flavio habang naglalakad na sinisigaw ang kanyang panindang balot. Nang mapansin naman siya ng 3, ay tinawag siya ng mga ito. Hoy, lumapit ka dito at bibili kami ng balot mo. Wika ng isa sa 3 lalaki. Lumapit nang nakangiti si Flavio. Ilan ho ba ang bibilihin nyo? Pagtatanong ni Flavio. Basta't ilapag mo ang basket mo at babayaran namin ang makakain namin. Pasinghal na wika ng lalaki. Ibinaba ni Flavio ang basket ng balot at hinayaan niyang kumuha ang mga kalalakihan. Pansin ni Flavio ang kakaibang pagkain ng mga kaharap. Hindi na nila binabalatan ang balot at kinakain na lamang iyon ng buo. Pansin din niyang iwas silang galawin ang asin na nasa basket. Nakita pa niya ang isa nang bahagya itong mapaso ng madikit ang daliri sa asin. Napagtanto ni Flavio na marahil sila ang kinakatakutan sa baryong ito. Matapos makalahatian ang laman ng basket, ay nagkayayaan na silang umalis. Tara na, hindi naman masarap ang balot ng lalaking ito. Hindi bale, at may naghihintay pa sa ating mas masarap na putahe. Sandali lang, Ginoo. Aalis na kayo, samantalang hindi pa bayad ang mga kinain nyo. At bakit ka namin babayaran? Hindi nga mainit ang balot na tinda mo. Isa pa, hindi masarap. Masyadong payat ang sisiw at matabang. Ganun ba? Paanong hindi tatabang? Takot kayong gumamit ng asin. Kaya pala hindi normal ang pamumuhay ng mga tao sa baryong ito. Dahil pinamumugaran ng mga halimaw na tulad nyo. Galit na wika ni Flavio. Nagkatinginan ang 3 at walang ano-ano'y sabay-sabay silang nagbago ng kaanyuhan. Sa kabila ng nakitang iyon ni Flavio, ay hindi siya natinag sa kanyang kinatatayuan. Nang tuluyan ng ganap na maging aswang ang kanyang kaharap, ay biglang nagbalik sa kanyang alaala ang 3 taong lobo na pumaslang sa kanyang mag-ina. Matagal din akong naghintay at naghanap. Dito lang pala kayo naglulungga. Matapos niyong perwisyuhin ang aming nayon at paslangin ang mag-ina ko, ay lumipat kayo upang sirain naman ang buhay ng mga taong nananahimik. Sadyang salot kayo sa mundong ito. Muling nagkatinginan ang 3 aswang, sabay nagtawanan ang mga ito. Ano bang pinagsasabi ng isang ito? Hoy, hindi ka namin kilala at wala kaming alam sa pinagsasasabi mo. Hindi na umimik si Flavio.
at agad niyang sinapak ang aswang na pinakamalapit sa kanya. Tumilapon ito ng halos 3 dipa ang layo. Wala nang malay ito nang bumagsak sa lupa. Mabilis namang umatake ang dalawa pa. Iniwasan ni Flavio ang pag-atake ng isang aswang. Ngunit sinalubong naman niya ang isa at isang uppercut ang iginawad niya dito. Sa lakas ng pagkakasuntok ni Flavio ay tumalsik ang nabaling pangil ng nilalang at sa pagbagsak nito sa lupa ay wala na ring malay. Ang natitirang aswang ay mabilis na siyang inatake sa likuran. Sunod-sunod na suntok at kalmot, sabay tinadyakan siya sa likod ng sobrang lakas. Tumalsik si Flavio at nangudngud siya sa lupa. Bahagya rin siyang napadura ng dugo dahil sa pumutok niyang labi. Kung nagawa mong pabagsakin ang dalawa kong engot na kapatid, ibahin mo ko, lalaki. Dahil bago mo ako mapaslang, ay mamamatay ka na. Sa narinig ni Flavio, ay lalong nag-alab ang kanyang galit. Dahil malinaw na sa kanya, ang kaharap niya ngayong nilalang ay ang mismong pumatay sa kanyang pamilya. Marahang tumayo si Flavio. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang pumutok na labi. Dudurugin kita at hindi kita bibigyan ng pagkakataong mabuhay pa. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyong pagpatay sa aking mag-ina at sa iba pang walang kalabang-labang tao. Sinabi ko naman sa iyo kanina pa, wala akong matandaan sa mga pinagsasasabi mo. Pero sige, kung ipinagpipilitan mo na kami ang pumatay sa iyong mag-ina, ay wala akong pakialam. Ngayon, ikaw naman ang isusunod ko para naman makapiling mo na sila. Habang nagsasalita ang aswang, ay sinabayan naman ni Flavio ng pagpapakain ng dasal sa medalyong pinagkaloob sa kanya ni Mang Primo. Natigilan na lamang sa pagsasalita ang nilalang nang mapansin niyang hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan na tila nakagapos siya sa isang tanika lang hindi niya nakikita. Anong ginawa mo sa akin? Lumaban ka ng patas! Sigaw ng aswang. Bakit? Ang mga taong inyong pinatay at kinain, binigyan niyo rin ba ng patas na pagkakataon? Ang mga batang maaga niyong inalisan ng karapatang matikman ang naghihintay na kinabukasan, binigyan niyo ba sila ng pagkakataon? Alam ko naman ang ipinagpuputok ng butsi mo. Dahil yan sa asawa't anak mo, di ba? Marami pa naman dyan. Ba't di ka nalang maghanap ng kapalit? Hindi yung nagpapakahirap ka at sumusuong sa delikadong pakikipaglaban sa aming lahi. Talagang sagad sa buto ang kasamaan yung mga kampon ng demonyo. Dapat na kayong kalusin sa mundong ito. Dahan-dahan nang lumapit si Flavio sa nilalang. Ang kanyang mga kamao ay nakahanda ng durugin ang nilalang. Pakawalan mo ako dito. Ay, kayong dalawang gunggong, gumising na kayo, tulungan niyo ako dito. Mga inutil! Magising man sila, ay tulad mo din silang hindi na makakakilos. Ngayon, magdasal ka na dahil ito na ang huling gabing makikita mo ang aming mundo. Uwi ka ni Flavio habang nakaharap sa nilalang. Nang akma ng igagawad ni Flavio ang kamatayan ng aswang, ay nagmakaawa na ito. Nangangakong iiwasan ng biktimahin ang mga tao at magtatago na lamang sa kagubatan. Natawa lang si Flavio sa sinabi ng nilalang. Ang tulad nyo ay wala ng pagbabago.
dahil ang kaluluwa nyo ay nakatali na kay Lucifer. Magdasal ka na lang at humingi ng tulong sa Panginoon mong demonyo. Pagwikang iyon ni Flavio ay isang malakas na suntok sa dibdib ng aswang ang kanyang ginawa. Nanlaki ang mga mata ng nilalang nang bumaon ang kamay ni Flavio sa dibdib nito. At sa paghugot niya, ay hawak na niya ang pumipintig pang itim na puso ng taong lobo. Isang malakas na pagpiga sa puso ang ginawa ni Flavio at sa isang iglap ay binawian ng buhay ang taong lobo. Samantala, ang dalawang aswang naman ay nagising na nakatali na sila sa isang puno. Habang ang mga tao ay nakapaikot sa kanila, may hawak na sulo ang mga ito. Sa paanan ng mga aswang ay ang mga tuyong sanga ng kahoy at nakahiga rin ang kapatid nilang wala ng buhay. Sila ang mga nilalang na naghahasik ng lagim sa aming baryo at dito sa inyong nayon. Ipapaubaya ko sila sa inyo, ngunit siguruhin niyong sila ay mamamatay upang mahinto na ang paghahasik nila ng lagim. Wika ni Flavio sa mga taong baryo. Galit ang mga taong binuhusan ng gaas ang mga aswang. Walang tigil naman sa pagmamakaawa ang magkapatid na taong lobo sa mga taong nakapalibot sa kanila. Ngunit ang awa ay hindi mababakas sa mga mukha ng tao. Ang labis na pagkapuot sa mga nilalang ay nangingibabaw sa kanilang dibdib. Ang mga ala-ala ng natapos na pagpapahirap sa kanila at ang mga batang walang awa nilang pinatay ang nagpatibay sa mga taga-nayon. Sinimulan na ng mga tao na ibato ang hawak nilang mga sulo. Nag-umpisang magliyab ang mga kahoy hanggang sa unti-unti nang gumapang paakyat ang apoy sa katawan ng magkapatid na aswang. Ang sigaw nila ay umaalingaw-ngaw sa kadiliman ng gabi. Makaraan ang ilang sandali ay tuluyan ng naabo ang mga aswang. Matapos ang paghihiganti ni Flavio, ay patuloy pa rin siyang naglalako ng balot, naglalakad sa madilim na kalsada sa mga liblib na baryo, nag-aabang ng mga nilalang ng dilim upang paslangin. Wakas. Ang susunod na kwentong inyong maririnig, mga kakilabot, ay tungkol sa istorya ng buhay ni Tata Primo, kung papaano siya napadpad sa baryo nila Flavio at kung paano niya nakilala ang lalaking bibigyan niya ng kapangyarihan upang makapaghiganti sa mga aswang na pumaslang sa kanyang mag-ina. Tunghayan na po natin ang kwento. Noong bata pa si Primo, wala siyang ideya na balang araw ay magiging albularyo siya. Siya'y isang simpleng anak ng magsasaka, lumaki sa hirap at namulat sa makulay ngunit mahiwagang pamumuhay sa baryo. Ngunit ang kanyang kapalaran ay nagbago nang maranasan niya ang isang hindi maipaliwanag na pangyayari. 12 taong gulang si Primo nang dumaan ang isang malakas na bagyo sa kanilang baryo. Ang hangin ay tila sumisigaw. Ang ulan ay parang sibat na bumabagsak mula sa langit. Habang ang kanilang pamilya ay nagkukulong sa bahay, biglang bumagsak si Aling Rosa, ang kanyang ina, sa gitna ng hapagkainan. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ang bibig ay bumubula, at ang mga matay tumirik. Nagwawala ito na animo sinasaniban ng masamang espiritu. Rosa, anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Mang Turing, ang ama ni Primo. Ngunit kahit anong gawin,
Hindi tumigil sa pagwawala ang ina ni Primo. Pinagtulungan nilang mag-ama na itali si Aling Rosa sa upuang gawa sa kawayan. Nag-aalalang lumapit si Mang Turing sa mga kapitbahay upang humingi ng tulong. Ngunit ang lahat ay nagsabing wala silang magagawa. "Dalhin niyo siya kay Mang Kaloy sa bayan," sabi ng isang lalaki. "Paano? Binaha na ang kalsada natin." Sagot naman ni Mang Turing na halos maiyak sa takot at pag-aalala. Habang ang lahat ay nagkakagulo, nakaupo lamang si Primo sa isang sulok ng kanilang bahay. Tahimik ngunit tila naririnig ang ibang tunog. Isang malamig na boses ang bumubulong sa kanyang tenga. "Kung nais mong maligtas ang iyong ina, pumunta ka sa gubat." Wika ng misteryosong tinig. Sa kagustuhang matulungan ang ina, ay sinunod ni Primo ang bumubulong na boses. Sa kabila ng malakas na ulan, lumabas siya ng bahay at buong tapang na tinahak ang madilim na daan patungo sa gubat. Tila may humihila sa kanya. Isang hindi maipaliwanag na puwersa na nagtuturo ng direksyon. Sa gitna ng gubat, natagpuan niya ang isang matandang lalaki. Ang muka nito'y kulubot at puno ng peklat. Ngunit ang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Nakasuot ito ng isang itim na tila gawa sa mga dahon. "Matagal na kitang hinihintay, Primo," sabi ng matanda. Sino po kayo? Bakit niyo po ako kilala? Gulat na pagtatanong ni Primo. Ngumiti ang matanda at sinagot ang kanyang katanungan. "Ako si Apo Lamat, ang tagapangalaga ng kagubatang ito. Ang dugo mo ay galing sa mga sinaunang manggagamot. At ikaw ang susunod na tagapagmana ng kaalaman. Ngunit bago mo mailigtas ang iyong ina, kailangan mong harapin ang isang pagsubok." Ano pong pagsubok ang kailangan kong harapin, Apo Lamat? Biglang nagdilim ang paligid. Sa harapan ni Primo, lumitaw ang isang nilalang. Mataas ito at may mahahabang kuko at mga matang mapupula. Siya ang nilalang na nagpapahirap sa iyong ina. Kung hindi mo siya matatalo, ay mamamatay ang iyong ina. Wika ni Apo Lamat. Natatakot man ang 12 anyos na si Primo, ngunit tila narinig niya mula sa kanyang isipan ang boses ng ina. "Kaya mo yan, anak," wika sa kanya. Binigyan siya ni Apo Lamat ng isang maliit na bote ng langis at isang punyal na gawa sa pilak. "Gamitin mo ito. Dasalin mo ang mga salitang ito." Binigkas ni Apo Lamat ang dasal at tila kusang pumasok ang mga salita sa isipan ni Primo. Lumapit ang nilalang kay Primo. Nagpakita ito ng kanyang matutulis na ngipin. Ngunit sa halip na tumakbo at matakot, buong tapang na hinarap ni Primo ang nilalang. Binuhusan niya ng langis ang punyal. At sa bawat bigkas niya ng dasal, nagliliwanag ang paligid. Sa kanyang determinasyong gumaling ang ina, ay nagawang matalo ni Primo ang nilalang sa pamamagitan ng pagsaksak niya sa dibdib ng nilalang. Ito'y sumigaw ng napakalakas bago ito tuluyang maglaho. Matapos ang sagupaan, natagpuan ni Primo ang kanyang sarili sa isang altar sa kagubatan. Si Apo Lamat ay nakatayo, hawak ang isang libro na puno ng sinaunang sulat. "Ngayon, Primo, ibibigay ko na sa iyo ang isang kapangyarihan at ikaw ay magiging mahusay na albularyo.
Alagaan mo ang inyong baryo. Ngunit tandaan mo, ang kapangyarihang ito ay may kapalit. Ano ho ang magiging kapalit, Apo Lamat? Hindi mo maaaring talikuran ang iyong tungkulin. Matapos maibigay ni Apo Lamat ang isang medalyong may nakaukit na santo at isang maliit na libreta, ay bumalik si Primo sa kanilang bahay. Nagising ang kanyang ina na tila walang nangyari. Hindi naman makapaniwala ang kanyang ama. Ngunit si Primo ay tahimik lamang. Alam niyang ito pa lamang ang simula. Matapos maipasa ni Primo ang unang pagsubok bilang tagapagmana ng sinaunang kaalaman, nagsimula si Primo sa landas ng pagiging albularyo sa murang edad. Sa unay iniisip niyang sapat na ang mga itinuro ni Apo Lamat. Ngunit mabilis niyang natutunan na ang tunay na kapangyarihan ng isang manggagamot ay hindi lamang nasa dasal o halamang gamot. Ito'y nasa kanyang puso at lakas ng loob. Sa pagbibinata ni Primo, muling bumalik si Apo Lamat sa kanyang panaginip. Doon siya tinuruan ng iba't ibang kaalaman sa panggagamot. Ang pagiging albularyo ay hindi lamang tungkol sa pag-aalay ng dasal. Dapat mong kilalanin ang kalikasan, sapagkat ang bawat dahon, ugat at patak ng ulan ay may kwento. Ito ang magbibigay sa iyo ng sagot. Wika ni Apo Lamat. Natutunan ni Primo ang pagtatanim ng iba't ibang uri ng halamang gamot, tulad ng luya, sambong, lagundi, at iba pa. Sa gabi naman ay patuloy siyang dinadalaw ni Apo Lamat sa panaginip. Doon siya tinuturuan ng mga lihim na dasal na pangontra sa iba't ibang uri ng masasamang nilalang. Kung minsan ay dinadala siya sa mundo ng mga engkantong may mabubuting kalooban, kung saan niya nalalaman ang mga halamang gamot na mahirap matagpuan at makipag-usap sa mga nilalang na hindi tao. Nag-umpisang makilala bilang albularyo si Primo sa panggagamot niya ng mga simpleng pilay, mga batang nababati ng mga duwende o lamang lupa, habang naglalaro sa katanghaliang tapat sa ilalim ng malalaking puno ng akasya o ipil-ipil. Nang tumungtong si Primo sa edad na 18, ay isang matinding sakit ang biglang inilapit sa kanya. Sakit na gawa ng isang taong maalam sa karunungang itim, ang mangkukulam. Si Linda ay kilala bilang isa sa pinakamaganda at pinakamagalang na dalaga sa baryo. Ngunit isang araw, bigla na lamang siyang nagkasakit. Ang kanyang katawan ay namayat, ang kanyang balat ay naging kulay abo, at ang kanyang mga mata ay tila nawalan ng buhay. Sinubukan ng mga magulang ni Linda na ipagamot siya sa mga dalubhasang doktor sa ospital ng bayan. Ngunit walang makita ang mga doktor na sakit ang dalaga. At imbis na bumuti ang pakiramdam ni Linda, ay mas lumala ang kalagayan nito sa tuwing dinadala siya sa ospital. Sa depresyon ng mga magulang, lumapit ang mga ito kay Primo. Sa kanilang pagdating sa bahay ng albularyo, halos hindi makatingin si Linda kay Primo. At nagsimula siyang magsuka ng itim na likido na may kasamang butiki at bubog. Kinulam siya. Hindi ito basta kulam. Isa itong sumpa na nagmumula sa isang taong may matinding galit. Sabi ni Primo habang sinusuri si Linda. Bago simulan ni Primo ang panggagamot, tinanong niya ang pamilya ni Linda kung may nakaaway ba ito kamakailan. Ang ina ni Linda ay umiling,
Ngunit may sinabi ang isa sa kaibigan ni Linda. Ayon sa dalaga, ay nakaalitan ni Linda ang dalagang anak ni Aling Cora nung nagdaang piyesta sa baryo. Napabuntong hininga si Primo. Ang unang hakbang nating gagawin ay alamin kung sino ang gumawa nito. Hindi maaalis ang kulam kung hindi natin matutukoy ang pinagmulan. Uwi ka ni Primo. Kumuha ng isang mangkok ng tubig si Primo at dinasalan ito sa kanyang altar. Hindi nagtagal ay lumitaw sa gitna ng tubig ang imahe ng manggagaway at walang iba kundi si Aling Cora. Linda, kakailanganin ko ang iyong lakas. Kahit masakit ay huwag kang susuko, sabi ni Primo sa dalaga. Hinubad ni Primo ang suot niyang medalyon, inilapit sa kanyang bibig at umusal siya ng dasal. Matapos ang maiksing pagpapakain ng dasal sa medalyon, ay ipinatong niya ito sa noo ni Linda. Napasigaw si Linda sa sakit. Sa gitna ng ritual, nagsimulang magsalita si Linda sa kakaibang boses. Ang kanyang katawan ay nagsimulang umangat mula sa banig at ang kanyang mga kamay ay tila sumasayaw sa ere. Nagpatuloy si Primo sa pagbigkas ng dasal. Anong kasalanan ni Linda sa iyo, Aling Cora? Bakit mo siya sinasaktan ng ganito? Huwag kang makialam, Primo. Huwag mo akong subukan. Hindi mo kayang tapatan ang aking kapangyarihan. Sagutin mo ang katanungan ko, Aling Cora. Uwi ka ni Primo at bahagyang idiniin ang medalyon sa noo ni Linda. Nagsimulang umusok ang noo ng dalaga at malakas itong napasigaw. Ang boses nito'y nakakakilabot. Huwag mong subukan ang kapangyarihang nagmumula sa kabutihan, Aling Cora. Ayaw kong humantong tayo sa puntong kikitilan kita ng buhay. Alam kong may kabutihan pa sa iyong puso. Huwag mong ipagkait sa dalagang ito ang kapatawaran. Naiinggit ako para sa aking anak. Lagi na lamang siyang tinatalo ni Linda. Siya lahat ng salihan nilang patimpalak tuwing kapiestahan sa baryo. Dapat lang sa kanya ay mawala. Isang maling kaugalian ang mainggit sa kapwa, Aling Cora. Matuto tayong tumanggap ng pagkatalo at harapin ang nababagay na larangan para sa atin. Isang mababaw na kadahilanan ang inggit para bigyan mo ng ganitong kaparusahan si Linda. Huwag kang magpapadala sa galit. Ang kulam na ito ay nagdudulot ng higit na sakit sa iyo kaysa sa kanila. Patuloy ang pangungumbinsi ni Primo sa mangkukulam. At matapos ang mahabang pag-uusap, napagtanto ni Aling Cora na ang kanyang galit ay nagmumula sa insekuridad. Sa tulong ng dasal at taimtim na usapan, napapayag ni Primo si Aling Cora na bawiin ang kanyang kulam. Matapos bawiin ni Aling Cora ang kanyang kulam, unti-unting bumalik ang lakas ni Linda. Ang kanyang kulay ay bumalik sa dati, at ang mga kakaibang sintomas ay naglaho. Sinimulan ni Primo ang paglilinis at pagbibigay proteksyon sa dalaga. Gumamit siya ng langis ng nyog na may halong ugat ng luya at sambong. Labis ang pagpapasalamat ni Linda at pamilya nito sa ginawa ni Primo. Huwag kayong magpasalamat sa akin. Sa Diyos kayo magpasalamat dahil ako ay kinasangkapan lamang niya. Ang Panginoon ang siyang nagpagaling sa iyo, Linda. Simula noon ay naging payapa ang baryo. Ngunit ang nangyari kay Linda ay nanatili sa alaala ng lahat. Para kay Primo, ito'y isang paalala na ang galit at inggit ay may kakayahang manira ng buhay. Ngunit ang pagmamahal at kabutihan ang siyang susi upang talunin ang pinakamadilim na sumpa. At si Aling Cora, sa kabila ng pagtanggap
Nang kapatawaran ng mga kanayon, minabuti na lamang umalis sa baryo at mamuhay ng tahimik sa ibang lugar. Lumipas ang ilang taon at si Primo ay naging ganap ng mahusay na albularyo. Nakilala ang kanyang husay hindi lamang sa loob ng kanilang nayon, kundi maging sa mga karatig na baryo. Dagsa ang nagpapagamot sa kanya tuwing Martes at Biyernes. Sa edad na 22, ay isang kaganapan sa baryo ang muling susubok sa kakayahan ni Primo. Ang bigla ang pagsulpot ng aswang sa kanilang lugar. Ang malamig na simoy ng hangin tuwing gabi sa baryo nila Primo ay pangkaraniwan na. Ngunit isang gabi, ang tahimik nilang baryo ay ginambala ng isang takot na hindi nila inaasahan. Nagsimula ito sa mga kwento ng mga binata tungkol sa kakaibang tunog ng pagaspas ng malalaking pakpak sa kalaliman ng gabi. Isang umaga, dumating ang masamang balita. Si Clara, ang buntis na asawa ni Tiyong, ay natagpuan niyang wala ng buhay sa kanyang tabi. Ayon kay Tiyong, naramdaman niyang may malamig na hanging pumasok sa kanilang bahay noong gabi, kasunod ng kakaibang tunog sa bubong. Nang kanyang tignan si Clara, may sugat ito sa tiyan, parang may matalas na bagay na sumugat dito. Dahil sa balitang ito, ang takot ay kumalat sa baryo. Ngunit hindi lahat ay naniniwalang isang aswang ang may gawa ng kababalaghan. Masyado kayong nagpapadala sa takot. Sa tanda kong ito, hindi pa ako nakakakita ng aswang. Wika ni Mang Cesar, isa sa pinakamatanda sa baryo. Kung hindi ka naniniwala sa aswang, Cesar, paano mo ipapaliwanag ang sinapit ng asawa ni Tiyong? Sige nga. Sa kabila ng takot ng mga tao, si Primo ay nanatiling kalmado. Alam niyang kailangang maunawaan muna ang kalikasan ng nilalang na kanilang kinakatakutan bago ito labanan. Sinubukan ni Primo ang magmatiyag sa baryo pagsapit ng gabi. Habang siya ay naglalakad, nadaanan niya ang isang lumang bahay sa gilid ng gubat. Saradong-sarado ang bahay. Sinubukan niyang tumawag ngunit walang sumasagot. Pinasok ni Primo ang loob ng bahay. Doon ay nakita niya ang mga kakaibang bagay. Mga bote ng langis, mga ugat ng halaman na hindi karaniwang matatagpuan sa baryo. Dito siya nagpapahinga. Kailangan kong maghintay. Bulong ni Primo. Nanatili si Primo sa loob ng bahay. Sa pagsapit ng hating gabi, nakarinig na si Primo ng malakas na pagaspas ng malalaking pakpak ang umiikot sa kinaroroonan niyang bahay. Agad siyang tumayo at tinungo ang bintana. Bahagya niya iyong binuksan at sumilip. Sa liwanag ng buwan ay nakita niya ang isang babaeng kalahati lamang ang katawan at may malalaking pakpak ng tulad sa paniki. Ang mga mata nito ay mapula at ang kanyang muka ay puno ng galit. Ang aswang ay paikot-ikot na lumilipad hanggang sa mawala ang tunog ng pagaspas nito. Si Primo ay matyagang naghintay sa loob ng bahay. Pinanatili niyang madilim ang loob ng bahay at hindi nagtagal ay bumukas ang pinto. Sa paglangit-ngit ng bumukas na pintuan ay isang anino ng babae ang nakita ni Primo sa sahig. Naglakad ang nagmamay-ari ng aninong iyon papasok sa loob. Tinungo ang lamesang malapit sa pintuan at maingat na sinindihan ang gasera. Nang magliwanag ang kabuuan ng bahay, ay nagsalita si Primo na noon ay nakaupo sa isang antigong upuan. "Magandang gabi sa iyo, Isay," wika ni Primo na ikinagulat ng ginang. "Anong ginagawa mo dito, Primo?"
Wika ni Isay na mahahalata sa nanlalaking mga mata ang pagkabigla. Ikaw talaga ang sadya ko. Anong nangyari sa iyo, Isay? Hindi ka naman dating masama. Bakit mo tinalikuran ang Panginoon? Ayon kay Isay, hindi niya ginusto ang pagiging aswang. Ngunit nang siya'y magkasakit ng malubha, ay isang babae ang hindi kilala ng kanyang ina ang lumapit at nag-alok ng tulong. Dahil sa kagustuhan ng ina na siya ay gumaling, pumayag itong gamutin ng hindi nakikilalang babae. Isang itim na bato ang ipinalunok sa kanya. Mula noon ay nakaramdam na siya ng kakaiba sa sarili. Tuwing sumasapit ang pagbilog ng buwan, ay nakakaramdam siya ng labis na pagkauhaw sa dugo at pagkatakam sa sariwang laman. Napaglalabanan daw niya ito noong una. Tanging mga buhay na hayop lamang ang kanyang binibiktima. Ngunit kalaunan ay hindi na sumasapat ang hayop sa nararamdaman niyang pananabik. Namalayan na lamang niya ang sarili na pumapatay na siya ng tao. Naisin man niyang pigilan ang sarili, ay hindi niya kayang paglabanan ang tawag ng kadiliman. Kaya kung naparito ka upang patayin ako, sige Primo, gawin mo, para matapos na ang pagdurusa ko sa pagkakakulong sa sumpang hindi ko ginusto. Kung ikaw ay naging aswang dahil sa sumpa, maaari pa itong mabawi. Tutulungan kitang alisin ang sumpa, Isay, at muling mabuhay ng normal. Naniniwala akong ang bawat tao ay may karapatang magbagong buhay at mamuhay ng maayos. Ang malungkot na muka ni Isay ay nagbago. Nagkaroon ito ng pag-asa. Lumapit ito kay Primo at lumuhod. Payag akong magbagong buhay, Primo. Tulungan mo ko. Bigyan mo ako ng ilang araw. Gagawa ako ng formula na siyang magtatanggal sa sumpa ng aswang na nagpapahirap sa iyo. Walang inaksayang araw o oras si Primo. At sa tulong ng libretang ipinamana sa kanya ni Apo Lamat, ay gumawa si Primo ng isang uri ng gamot na galing sa pinagsama-samang ugat ng mga halaman at isinailalim sa isang uri ng dasal. Matapos makumpleto ang gamot, ay muli niyang binalikan si Isay. Nakahanda ka na ba sa gagawin kong pagpapalaya sa iyo sa sumpa? Pagtatanong ni Primo kay Isay. Oo, Primo. Ayaw ko ng ganitong uri ng buhay. Ang pinandidirihan at kinakatakutan ng tao. Pinaluhod ni Primo si Isay sa loob ng isang bilog na ginamitan niya ng asin. Ibinigay niya ang isang maliit na botelya na naglalaman ng ginawa niyang gamot. Inumin mo ito, Isay, at tiisin ang sakit na mararamdaman mo sa oras na magsimulang humiwalay sa katawan mo ang sumpa ng aswang. Wika ni Primo. Tumango si Isay at inihanda ang sarili. Matapos malunok ni Isay ang likido, ay bigla itong nagsisisigaw at napahiga sa sahig na namimilipit sa sobrang sakit na nararamdaman. Ang mga buto ni Isay sa likod ay naglalagutukan. Tila may kung anong bagay ang gumagalaw sa loob. Ang kanyang tiyan ay umaalon-alon hanggang sa bumula ang bibig ni Isay. Si Primo naman ay walang tigil sa pagsambit ng dasal. Hindi nagtagal, ay lumabas sa bibig ni Isay ang isang batong itim. Kasabay nun ay nawalan ng malay si Isay. Agad namang kinuha ni Primo ang itim na bato. Binalot niya ito sa isang piraso ng puting tela na may nakasulat na dasal at inilagay sa isang maliit na garapon. Dali-daling nanaog ng bahay si Primo at ibinaon ang bato sa lupa. Nang magkamalay si Isay, ay nakita niyang nakaupo si Primo at nakangiti sa kanya. Malaya ka na sa sumpa, Isay. Makakapamuhay ka ng muli ng normal.
Ngunit paano ang mga taong galit sa akin? Ang mga nagawan ko ng kasalanan at kinitilan ng buhay ang mga mahal nila. Kailangan mong umalis ng baryo. Hindi mo makukuha ang katahimikan at kaligayahan dito sa baryo. Dahil ang ibang tao ay likas na, ang pagiging mapanghusga at hindi marunong magpatawad. Isang bagay na hindi ko na kayang kontrolin. Payo ni Primo kay Isay. Matapos ang pagpapasalamat, ay sinunod ni Isay ang payo sa kanya ng albularyo. Naglakbay siya at nagtungo sa isang lugar na walang nakakakilala sa kanya upang magsimulang muli ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Nang makauwi si Primo, ay sinimulan niyang gumawa ng maraming gamot upang tulungan ang iba pang nilalang na nais magbago at talikuran ang kadiliman. Sa pagkakatuklas ni Primo ng gamot na magbibigay lunas sa mga aswang, ay ang simula ng kanyang paglalakbay patungo sa mga kabayanan at kanayunang pinamumugaran ng mga nilalang ng kadiliman. Kumalat sa kanilang baryo ang pagpapasyang ito ni Primo. Marami sa mga tao ang natakot mawala sa kanilang lugar si Primo. Ngunit isang pangako ang kanyang binitawan sa mga taong naniniwala sa kanyang kakayahan. Kasama ang mga kababaryo ay nagsagawa ng ritual si Primo upang linisin ang paligid. Matapos ang ritual ay nagwika si Primo sa mga tao. Huwag kayong matakot sa mga nilalang ng dilim. Ang inyong takot ang nagpapalakas sa kanila. Manalig kayo sa liwanag at hindi na muling darating ang mga nilalang sa ating baryo. Bilang simbolo ng bagong simula, nagtanim si Primo ng isang puno ng nara sa gitna ng plaza. Ito'y magiging paalala sa lahat na sa kabila ng pagsubok at takot, laging may pag-asa sa bawat umaga. Ang punong ito ay magsisilbing bantay ng ating baryo. Gaya ng mga ugat nito, kayo'y magkakaisa para sa kaligtasan ng ating baryo. Wika ni Primo sa mga tao. Sa kanyang pag-alis ng baryo, ang mga tao ay naging mas malapit sa Diyos. Ang kanilang dasal tuwing gabi ay mas taimtim, at ang kanilang mga puso ay mas handang harapin ang anumang pagsubok. Sapagkat naituro sa kanila ni Primo, ang tunay na lakas ng baryo ay hindi nakasalalay sa isang tao o lider, kundi sa pagkakaisa at matibay na pananalig sa Diyos. Samantala, habang si Primo ay naglalakbay, hinarap niya ang iba't ibang hamon sa kanyang paglalakbay. Sa gitna ng kagubatan, nakasalubong ni Primo ang isang matandang lalaki. Ang matanda ay nakasuot ng kupas na damit at may daladalang baston na gawa sa ugat ng isang punong kahoy. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo, ngunit sa kabila nito, may kabaitan ang kanyang tinig. Anak, bakit ka naglalakbay ng mag-isa sa lugar na ito? May mga nilalang na hindi mo dapat ginagambala. Sabi ng matanda. Lolo, ang liwanag ng aking pananampalataya ang magtataboy sa dilim. Kayo ho, bakit kayo narito sa gubat ng nag-iisa? Ngumiti ang matanda at sumagot. Matagal ko nang nilisan ang mga baryo. Ako'y tumira sa gubat upang iwasan ang gulo ng mundo. Nagsimulang ikwento ng matanda ang dahilan ng kanyang paglayo sa tao at pagtira sa kagubatan. Ayon sa matanda, siya ay dating manggagamot sa isang baryo sa malayong lugar. Ngunit isang araw, isang maling desisyon ang naging dahilan ng kanyang paglayo. Isang pamilya ang humingi sa kanya ng tulong upang pagalingin ang kanilang anak. Ngunit ang kanilang kahilingan ay imposible. Dahil ang sakit ng bata
ay hindi nasaklaw ng kanyang kakayahan bilang albularyo. Ang sakit ng bata ay kanser, na tanging ang makabagong medisina ang may kakayahang gumamot o ang himalang ibibigay ng Diyos. Dahil sa pagmamakaawa ng pamilya, ay sinubukan niyang gamutin ang bata gamit ang kanyang kaalaman. Ngunit nabigo siya, at ang pamilya ay nagalit sa kanya at pinalayas siya sa baryo. Isang pagpaparatang na sila din naman ang may kasalanan dahil hindi sila nakinig sa kanyang payo na dalhin ang kanilang anak sa doktor. Yan ho ang hindi nauunawaan ng mga tao, na ang kakayahan ng isang albularyo ay may limitasyon. At ang itinakda ng Diyos ay hindi na maaaring baguhin ng sinuman. Bakit hindi na lang kayo lumipat sa ibang baryo, Lolo? Napakadelikado dito sa gubat. Ito na ang ipinangako ko sa aking sarili. Nabantayan ang gubat mula sa mga mapanirang tao at tulungan ang mga naliligaw. Ang gubat na ito ay may sariling buhay. Ang mga nilalang dito ay mas matanda pa sa alinmang baryo. Kung hindi sila babantayan, baka mawala sila dahil sa kasakiman ng tao. Uwi ka ng matanda. Ganun po ba? Paano po, Lolo? Ako'y tutuloy na at malayo pa ang baryong aking patutunguhan. Nakikita ko ang liwanag sa iyong puso, bata. Ikaw ay albularyo na may tunay na malasakit. Ngunit tandaan mo ito. Hindi lahat ng sugat ay kaya mong pagalingin. At hindi lahat ng sakit ay may lunas. Mag-ingat ka sa daan, sapagkat ang iyong misyon ay hahamon sa iyong lakas at pananampalataya. Marami pong salamat sa paalala, Lolo. Tatandaan ko po ang inyong payo. Ang matanda ay nanatili sa gubat. Tahimik na binabantayan ang kalikasan at ang lihim na kaalaman ng kagubatan. Habang si Primo ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay, nadala ang aral ng kanilang pagtatagpo. Narating ni Primo ang Baryo Maligaya, isang tahimik at simpleng pamayanan na napapaligiran ng malawak na taniman at kagubatan. Ngunit sa kabila ng pangalan nito, ang baryo ay balot ng takot at ligalig. Ang bawat gabi ay mistulang bangungot para sa mga naninirahan. Dahil sa pananalasa ng isang aswang na laging nagbabantay sa dilim. Habang naglalakad si Primo sa maalikabok na kalsada ng baryo, pansin niya ang mga residenteng napahinto sa kanilang mga gawain at nakatuon lamang ang kanilang pansin sa kanya. Matatalim ang titig sa kanya ng mga tao. Nararamdaman ni Primo na sinusuri ng mga ito ang kanyang pagkatao. Ramdam din ni Primo ang takot na bumabalot sa bawat taong kanyang nadadaanan. Isang lalaking nag-iedad 50 ang sumalubong sa kanya. Magandang araw sa iyo, binata. Mukhang naliligaw ka yata o sinadya mo talagang pumunta dito? Napatingin si Primo sa kamay ng lalaking nasa kanyang harapan. Pasimple itong humawak sa puluhan ng kanyang gulok na nasa baywang. Ngumiti si Primo sabay nagwika. Isang mapagpalang araw ho sa inyo. Ako ho si Primo. Isang albularyong manlalakbay. Nagbibigay ako ng tulong sa mga lugar na ginagambala ng mga nilalang ng kadiliman. Nararamdaman ko ang pinagdadaanan niyong suliranin sa baryong ito at nakahanda akong tumulong. Bahagyang lumuwag ang pagkakahawak ng lalaki sa kanyang itak at pasimpleng sumenyas sa mga kalalakihan sa paligid. Matapos sumenyas ang lalaki,
ay nagpatuloy na sa mga gawain ang mga tao. Ako si Tano, ang tumatayong lider sa baryong ito. Paano mo nasabing may pinagdadaanang hindi maganda ang aming lugar? Kusa kong nararamdaman ang mga negatibo sa kapaligiran ng inyong baryo, maging sa aurang ipinapahiwatig ng inyong mga espiritu. Ginagambala ng isang aswang ang inyong baryo, hindi po ba, Mang Tano? Tama ka, Primo. Isang aswang ang kasalukuyang gumagambala sa amin. Ngunit hindi namin alam kung anong uri ng aswang ito. Walang naglalakas ng loob sa amin upang lumabas ng bahay tuwing gabi. Ngunit ang nilalang ay malakas ang loob pasukin ang bahay na kanyang bibiktimahin. Ano ang kadalasang nangyayari sa mga biktima, Mang Tano? Sa pagtatanong iyon ni Primo, ay biglang sumingit ang isang lalaking nagngangalan ng Berto, isa sa residente ng baryo na nakaligtas sa kamay ng nilalang. Nakita ko siya. Meron siyang mahabang nguso at matutulis ang kanyang mga ngipin. May katangkaran at mabalahibo ang kanyang katawan. Hindi siya tao. Kaya niyang pagputol-putulin ang isang hayop o tao gamit ang matatalas niyang kuko. Primo, siya si Berto. Nakaligtas siya sa bingit ng kamatayan sa kamay ng aswang. Paano ka nakaligtas sa aswang, Berto? May pagdududang tanong ni Primo. Nang dumating ang mga tanod, mabuti na lamang at kasalukuyan silang nagsasagawa ng ronda nang gabing ako'y harangin ng nilalang. Akala ko nga katapusan ko na, ngunit mabait pa rin sa akin ang Diyos at gumawa siya ng paraan upang hindi ako mabiktima ng aswang. Maaari ho ba akong magtanong-tanong sa iba pang taga rito, Mang Tano? At makapag-ikot na rin sa inyong lugar? Sige, sasamahan kita. Nagsagawa ng imbestigasyon si Primo. Ipinagtanong-tanong niya sa mga residente kung ano ang mga napapansin nilang karaniwang pagpaparamdam ng aswang at ang klase ng pag-atake nito. Pare-parehas lamang ang kasagutan ng mga taong nakakausap niya. Nagpasya si Primo na bisitahin ang bukana ng gubat, maging ang mga bakanting bahay na naabandona ng mga nabiktima ng aswang. Napansin ni Primo ang mga naiwang bakas ng malalaking paa sa lupa at ang mga malalalim na kalmot sa nasirang mga bahay. Sinubukang hawakan ni Primo ang bakas ng kalmot at lumarawan sa kanyang isip ang imahe ng isang taong lobo. Asbo ang bumibisita sa inyo tuwing gabi, Mang Tano. Pulungin niyo ang mga kalalakihan upang maturuan natin kung paano protektahan ang kanilang pamilya pagsapit ng gabi. Ipinatawag ni Mang Tano ang lahat ng kalalakihan sa baryo. Matapos ipakilala si Primo, ay nag-umpisa ng ituro ni Primo sa mga tao ang mga paraan upang hindi madaling pasukin ng aswang ang kanilang bahay. Sa kalagitnaan ng pagpupulong, ay nakaramdam ng negatibong enerhiya si Primo. Nagmumula ito sa kumpulan ng mga kalalakihang nakikinig sa kanya. Habang patuloy siyang nagpapaliwanag, ay iniisa-isa niya ang tingin sa bawat kalalakihang naroroon, hanggang matuon ang kanyang pansin sa isang lalaking tila naiinis sa naririnig. Nabasa ni Primo ang pagkatao ng lalaki. Sige mga kasama, magsiuwi na kayo sa inyong tahanan at gawin ang lahat ng aking itinuro sa inyo. Wika ni Primo na hindi inaalis ang tingin sa lalaki. Mang Tano, sino ho ang lalaking nakakulay berde ng damit? Agad namang tinignan ni Mang Tano ang tinutukoy ni Primo. Siya si Anding. Bakit, Primo? Saan ho dito ang bahay ni Anding?
Malapit sa dulo ng baryo. Bakit mo itinatanong? Naguguluhang tanong ni Mang Tano. Hindi isang banyaga ang nilalang. Si Anding ang aswang, Mang Tano. Ano? Paano mo nasabing si Anding ang aswang? Tahimik at mabait na tao si Anding. Napaka-imposibleng maging aswang ang taong yon. Hindi lahat ng nagpapakita ng kabaitan ay tunay na mabuti, Mang Tano. Kadalasan sa kampon ng dilim ay nagtatago sa kaanyuhang mabuti. Pero bata pa si Anding ay kilala ko na siya. Pagkagat ng dilim ay sumama kayo sa akin at patutunayan ko sa inyo ang aking sinasabi. Habang unti-unting kinakain ng dilim ang paligid, ay inihanda na ni Primo ang kanyang dadalhing gamot na kanyang ginawa, ang sagradong langis at pilak na punyal na ipinamana ni Apo Lamat sa kanya. Sa isang sulok ng bahay ni Mang Tano ay taimtim siyang nagdasal habang bumubulong sa kanyang medalyon. At sa pagkalat ng dilim sa buong paligid ng baryo, ay tinungo na nila ni Mang Tano ang bahay ni Anding. Madilim ang kabahayan. Wala silang maaninag na liwanag ng ilaw mula sa loob. Mula sa masukal na damo sa paligid ay nagkubli sina Primo at inabangan ang paglabas ni Anding. Makalipas ang halos 2 oras ay nagsimula na silang makarinig ng malalakas na kalabog sa loob ng bahay. At makaraan ang ilang sandali ay isang malakas na alulong ng tila dambuhalang aso ang umalingaw-ngaw. Totoo nga ang sinasabi mo, Primo. Si Anding ang aswang dito sa baryo. Paano naging aswang si Anding? Yan ang aalamin natin, Mang Tano. Susubukan ko siyang gamutin kung tatanggapin niya ang magbalik loob sa liwanag. Ngunit kung hindi, anong gagawin mo sa kanya? mapipilitan akong patayin siya, Mang Tano. Ang isang halimaw na pumapatay ng tao ay walang puwang dito sa mundo. Habang nag-uusap ang dalawa, ay napahinto sila nang marinig nilang bumukas ang pintuan. Mula sa pintuan ay lumabas ang isang nilalang na nagtataglay ng mabalahibong katawan at ang ulo ay sa isang aso. Nagpapalinga-linga ito sa paligid. Diyos ko, nalinlang kami ni Anding. Buong akala ko napakabuti niyang tao. Bago pa tuluyang makaalis ang aswang, ay lumabas na si Primo sa damuhan at hinarap si Anding. Anding, itigil mo na ang pagpatay sa mga taong walang laban sa tulad mo. Narito ako upang tulungan kang magbalik loob sa Panginoon. Nasisira na ba ang tuktok mo? Isinilang akong ganito na ang pagkatao. At kailanman ay hindi sumamba sa inyong Panginoon. Walang hiya ka, Anding. Pinagkatiwalaan ka namin. Kaya pala hindi mahuli ng pinamumunuan mong ronda ang aswang dahil ikaw pala ang halimaw. Ikaw pala ang salot sa baryong ito. Napakasakit mong magsalita, Mang Tano. Kasalanan ko ba kung mga gunggong kayo at hindi kayo nakakahalata na inuubos ko kayo ng paunti-unti? At ikaw, albularyong dayo, ihanda mo ang iyong sarili dahil ikaw ang gagawin kong pagkain ngayong gabi. Kung ayaw mong magbago, ay mapipilitan akong paslangin ka, Anding. Kaya habang binibigyan kita ng pagkakataon, ay tanggapin mo ang alok kong tulong sa'yo. At ako pa ang tinakot mo, albularyo. Mabuti pang tigilan na natin ang daldalang ito at tanggapin mo na lang ito. Malakas na tumalon ang aswang patungo kay Primo. Nakaamba ang nagtutulisang kuko nito. Mabilis namang hinugot ni Primo ang pilak na punyal mula sa kanyang likuran at inilagan ang atake ng taong lobo. Pagbagsak ng nilalang sa lupa,
ay siya namang pag-ikot ni Primo sa likod nito at sunod-sunod na ayuda ng saksak ang kanyang ginawa. Napadaing ang nilalang sa sobrang sakit na nararamdaman tuwing bumabaon sa kanyang katawan ang punyal na gawa sa pilak. Nang tigilan ito ni Primo, ay gumagapang na lamang ang aswang. Kung tinanggap mo ang iniaalok kong tulong, ay hindi mo sasapitin ang maagang kamatayan, Anding. At may pagkakataon kang isalba ang iyong kaluluwa sa impyerno. Hindi ko pinagsisisihan ang desisyon kong ito. Hindi ako maaaring mag-traidor sa aming lahi. Ang laban mo sa tulad kong kampon ng dilim ay hindi pa magtatapos sa akin, Primo. Marami pa ang nagkalat sa ibang baryo at patuloy silang maghahasik ng lagim at magpaparami. Sila na ang isusunod ko, Anding. Sisikapin kong wakasan ang lahi nyo. Tatanda at mamamatay ka na lang, Primo. Pero hindi mo pa rin mauubos ang aming lahi. Tatandaan mo yan, Primo. Marami ka pang sinasabi. Eto, laklakin mo ito at nang mabilis ka nang makarating sa impyerno. Ibinuhos ni Primo ang banal na langis sa bunganga ng nilalang. At sa isang iglap, bigla na lamang itong nagliyab at nilamon ng apoy. Napalaya ni Primo ang baryo Maligaya at bago niya lisanin ang baryo ay naglagay siya ng proteksyon upang hindi na pamahayan pa ng mga masasamang nilalang ang baryo. Nagpatuloy si Primo sa kanyang paglalakbay. Maraming aswang ang kanyang nakalaban sa baryong kanyang pinupuntahan. Marami siyang natutulungang magbalik loob sa kabutihan at marami din siyang napupuksa na ayaw magbagong buhay at piniling manatili sa kadiliman. Hindi na malayan ni Primo ang paglipas ng taon. Hindi na siya nagkaroon ng sariling pamilya. Ibinuhos niya ang kanyang oras sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Dumating si Primo sa edad na 95. Sa edad niyang ito ay malakas pa rin ang kanyang katawan dahil sa ibinibigay na kapangyarihan ng medalyong ipinamana sa kanya ni Apo Lamat. Patuloy pa rin siyang tumutulong at nakikipaglaban sa iba't ibang uri ng aswang na namiminsala sa bawat kanayunan. Isang araw, napadpad si Primo sa baryo ng San Gabriel. Isang baryong pinamumugaran ng iba pang asbo. Sa baryo ng San Gabriel ay pinaghaharian ng 3 magkakapatid na taong lobo. Mababangis ang magkakapatid at may sistema sila sa pambibiktima. Dahilan upang mahirapan ang sinumang tutugis sa kanila. Gabi nang mapadpad si Primo sa baryong ito at habang naghahanap siya ng maaari niyang matuluyan, ay napansin niya ang 3 aninong umaaligid sa isang bahay. Nararamdaman niya ang malakas ngunit negatibong enerhiya sa mga ito. Bagamat pagod sa mahabang paglalakbay, ay sinubukan pa rin niyang harapin ang mga nilalang. Maingat niyang nilapitan ang 3 nilalang na kasalukuyang umiikot sa bahay. Huwag niyo nang ituloy ang inyong binabalak. Maawa naman kayo sa mag-inang naninirahan sa bahay na yan. Napakaraming hayop na maaari niyong biktimahin upang mapawi ang inyong gutom at pagkauhaw. Sa pagwikang iyon ni Primo, ay napalingon sa kanya ang mga nilalang. Abat sino kang matanda ka? Ang lakas naman yata ng loob mo at hindi mo man lang ginamit ang iyong kokote sa pagharap sa amin. Ako si Primo, ang albularyong manlalakbay at nagbibigay ng pagkakataon sa mga tulad niyo upang makawala sa sumpa ng kadiliman.
Nagkatinginan ang tatlong asbo at sabay-sabay na nagtawanan. Ano naman ngayon kung isa kang albularyo? Hoy tanda, hindi kami natatakot sa mga manggagamot na tulad mo. Bakit? May sinabi ba akong matakot kayo? Ikaw yata ang hindi gumagamit ng kokote. Aba kuya, sinasagot ka. Mukhang nagmamadali na yata ito sa kanyang kamatayan at hindi na mahintay ang itinakdang araw sa kanya. Kung nagmamadali siyang mamatay, edi ibigay natin ang kanyang hinahanap. Pinalibutan ng magkakapatid na asbo si Primo. Matatalim ang kanilang mapulang mga mata at kumikislap ang nagtutulisan nilang mga pangil. Animo hayinang gutom na gutom sa nakikitang sariwang laman sa kanilang harapan. Mabilis na inilabas ni Primo ang kanyang punyal at pasimpleng binuksan ang isang botelya na naglalaman ng sagradong langis. Tanda, nakahanda ka na bang busugin kami ngayong gabi? Kayo, nakahanda na bang bumiyahe sa impyerno? Balik pang aasar naman ni Primo. Isa sa tatlong asbo ang biglang umatake kay Primo. Ngunit bigo itong makalapit sa matandang albularyo. Dahil napaso ito nang dumampi sa kanyang balat ang sagradong langis. Isa sa tatlong asbo ang biglang umatake kay Primo. Ngunit bigo itong makalapit sa matandang albularyo. Dahil napaso ito nang dumampi sa kanyang balat ang sagradong langis. Huwag niyong minamaliit ang isang albularyo. Dahil nakapanig sa amin ang kabutihan. At hindi porket nakikita niyong matanda na ang inyong kaharap, ay iisipin niyong mahina na ito. Nanggigigil na sumugod ang pinakamatandang asbo kay Primo. Ngunit tulad ng sa una, ay umurong din ito dahil sa pagkapaso sa sagradong langis na isinaboy ni Primo. Nang akma ng susugod si Primo, ay siya namang biglang pagkaripas nila ng takbo. Tumakas ang magkakapatid na asbo, ngunit nagbitiw ng babala sa matandang albularyo. Hindi pa tayo tapos tanda. May araw ka rin. Bantayan mo ang bawat kilos mo dahil markado ka na sa amin. Uwi ka ng isa at mabilis na silang naglaho sa dilim. Lumipas ang ilang araw, pumutok ang isang balitang nagpakilabot muli sa baryo. Isang pamilya ang muling inatake ng magkakapatid na asbo at nagawa nilang mapatay ang mag-ina ng isang lalaki. Sinubukang tuntunin ni Primo ang pamilya. Nakita niya ang labis na pagdadalamhati ng naulilang padre de pamilya. Nabasa ni Primo ang kabutihan nito sa puso at ang malaking tsansa na maging manunugis din ng aswang. Sinubaybayan niya ang lalaki hanggang matsyempohan niya ito sa sementeryo. Nakita niya kung paano pinaslang ng lalaki ang isang balbal na nagtangkang kainin ang bangkay ng kanyang mag-ina. At pagsapit ng kinabukasan, habang natutulog ang lalaki sa ibabaw ng puntod ng kanyang mag-ina, ay kinuha ni Primo ang pagkakataon upang mapalapit sa lalaki. Sa pagyugyug ni Primo sa balikat ng lalaki, ay nagising ito, at sa pagmulat ng kanyang mga mata, ay bumungad ang isang matandang madungis. Ang lalaking sinusubaybayan ni Primo ay walang iba kundi si Flavio. So dito na po nagtatapos ang ating kwento. Marami pong salamat sa inyong pakikinig, mga kakilabot. Dumako na po tayo sa ating shoutout. Shoutout po sa lahat ng ating subscriber at masugid na makikinig. At sa mga bago pa lamang pong nakabisita sa ating channel, huwag po sanang kalimutang mag-subscribe at mag-like dahil malaking tulong po yan sa ating channel. Shoutout din po kina kakilabot, Emmanuel Escobel from Laguna. Marami pong salamat.
Edelberto Balanlay from Barangay Talulora, Palapag, Northern Samar. Salamat po. Tita Sareno. Salamat po. Asili Gumban. Salamat po. Inday Samante. Salamat po. Bioli Liharso. Marami pong salamat. Biolay Kiwas. Thank you po. Elsa Gonzalez from China. Salamat po. Nida Kiambao from Kuwait. Thank you po. Norberto Akuin. Salamat po. Erlinda Olego. Thank you po. Carmelita Pruna from Dubai. Marami pong salamat. Sherwin Mamawe from Talavera, Nueva Ecija. Thank you po. Joel Di Guzman. Salamat po. Nole Panotes. Salamat po. Edna Lau. Thank you po. Joseph Orteguera. Salamat po. James Mark. Salamat po. And Rowena Eloba. Salamat po. Marami pong salamat sa inyong lahat mga kakilabot. Kita-kits po sa susunod nating kwento. God bless po sa inyong lahat.